Pete Ison, yung mga kasama ko sa United Action Team dun sa District 2, yung kaibigan ko si King Yabot, salamat sa suporta, pagpunta nyo dito. Siyempre, ito sikat na. Si Kapitan Lori ko, araw-araw, naririnig na minumura siya. Pare, bilib ako sa'yo, nakangiti ka pa rin talaga. Tama nga, tapang mo talaga. Anyway, yung sinabi ni Kagawad Jun, totoo po yun, na dati, nandun po ako sa team na medyo mahina. Oops! Baka biglang pumitik yung pa ako. Itigil mo muna music kasi kanta ni Bruce Lee yan. Idol ko yun. Nung time na yun, siyempre, wala akong alam kung anong malakas, anong mahina. Napunta ako dun sa medyo mahina na team. Pero ngayon, malakas na ang loob ko na may chance kami manalo dahil malakas na yung team na kasama ko. Kung baga sa basketball, kahit magaling ka, pero kung doon ka naglalaro sa Washington Wizards, paano ka magcha-champion? Paano? Ngayon, dito na ako sa Chicago Bulls. Kasama ko na si Michael Jordan sa katauhan ni Ernesto Mercado. Paano na kami matatalo? Diba? Siyempre, pag andyan si Michael Jordan, hindi nawawala si Scottie Pippen. At para sa akin, si Scottie Pippen ay ang aming magiging vice mayor nasa katauhan ni Kid Peña. Guwapo pa. Yung iba, hindi ko lang alam kung kaya nila yung talino ni Vice Mayor Mercado at ni Kid Peña. Ako ay humahanga sa kanila. Mamaya, pakinggan nyo sila magsalita. At siyempre, kung may basketball team, kailangan mo ng news. Sino pang tatalo sa talino at ganda ng news namin? Meron kaming Tita Louie Luxig, magiging congresswoman. At siyempre, kaibigan ko si Itzy Yabot, ang konsehala na pinakamaganda sa Makati. Oh? Okay. Ngayon, siguro kung yun ang team, pwede na rin ako siguro maging yung taga-rebound ng bola sa team ng Chicago Bulls na United Action Team. Siguro okay lang sa inyo, ako na lang magiging Dennis Rodman, yung taga-rebound at taga-pasa ng bola sa mga kakampi ko. Okay lang sa inyo yun? Okay lang, ako lang yung taga-power rebound. Okay, salamat. Okay, ngayon kikwento ko sa inyo kung paano naman ako napadpad dito sa United Action Team. Ako'y very proud and very honored na nakasama ako dito. Sometime last year, nagtuturo lang po ako ng taekwondo sa mga estudyante ko sa training center ko. At nakatanggap po ako ng tawag sa Chief of Staff ni Vice Mayor Mercado na si Ferdy Estrella na kasama naming kandidato dito sa United Action Team. Yung kanyang pinsan na nandito, hindi ko na nang banggitin yung pangalan dahil gusto niyang hindi masyadong makilala, tahimik lang siya. Kaibigan ko, matagal na, nung panahon pang lumalaban ako sa Philippine Team at nagsakripisyo at nagbigay ng karangalan sa Pilipinas, nandun po siya. Matagal ko na siyang kilala. At swerte naman na magpinsan pala sila. Ngayon, nag-uusap kami, nag-meeting kami. Yung unang meeting ko kay Vice Mayor Ernesto Mercado, nahulog kaagad ang loob ko sa kanya. Dahil wala siyang kayabang-yabang, wala siyang kaere-ere, samantalang Vice Mayor na siya, at nag-usap kami. At ang masasabi ko talaga, mahuhulog ang loob mo sa kanya. Mamaya, pag nagsalita siya, siguro matutuwa. Sigurado ako matutuwa kayo sa kanya. Ngayon, nung nag-usap kami sa mga programa, para sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, para sa senior citizen, ang bilis namin magkasundo agad. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi ako nagdalawang isip, Sir, at your service, andito po ako at sasama po ako sa United Action Team at lalaban ako para sa iyo. Ngayon, nag-umpisa na yung mga house-to-house namin sa umaga at eto medyo na lulungkot ako dahil pag sa gabi, marami akong naririnig na paninira. Hindi siya yung tipong leader na pag nagsalita siya, siya lang dapat ang pakinggan at hindi na hihingi ng opinion o suggestion sa grupo namin. Sa kanya, humihingi siya ng opinion at suggestion namin kung paano namin magawa ang grupo namin at makatulong at mas mapaganda ang buhay nyo dito sa Makati.
Abangan nyo yan pagdating ng March 26, yung official campaign period na. Maririnig nyo lahat ng mga plataforma at programa namin. Yun, organisasyon, mga asosasyon na membro ako, at yun ang isang katangian na nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya parang isang diktador na nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya parang Adolf Hitler na pag ganun-ganun lang. Yun, mamaya maririnig nyo rin yung mga kwento na sa pangyayari pagdating mamaya pag nagsalita siya. Pag nag-house to house naman kami, madalas tinatanong sa akin ng mga tao na, Monsur, tatanggalin ba ni Vice Mayor ang mga benepisyong natatanggap namin kay Mayor Binay pagdating ng panahon kung siyang sakali magiging Mayor ng Makati? Ang madalas kong sinasabi, hindi niya tatanggalin at papagandahin pa niya kasi marami pang chance na pwedeng improvein yung mga benepisyong natatanggap niyo dahil ako'y naniniwala, katulad na sinabi ko kanina, sa kakayahan niya at sa kakayahan ng mga kasama ko. Tapos, may mga kaibigan akong mga negosyante na nagtatanong sa akin na, Monsur, paano naman yung mga business permit? Ganon pa rin ba ang magiging problema namin? Sabi ko, hindi na. Pag si Vice Mayor Mercado nang nakaupo, maninibago lahat. Dahil ako'y naging biktima din doon sa business permit noong nagtayo ako ng negosyo dito sa Makati. Yung mga kaibigan ko na yon na may negosyo sa iba't ibang syudad, sa Pasay, sa Taguig, sabi nila, pag nangyari yan, babalik daw sila sa Makati para magbigay ng employment sa inyo. Doon, sinasabi ko sa nila, sige, mag-antay-antay lang kayo. So yun ang mga bagay na mamaya marinig nyo sa kanya pag nagsalita siya. Ngayon, magpapakilala ako ng konti sa inyo dahil yung iba na hindi nakakilala sa akin na ang alam ay isa lang akong artista, isang action star. Ako po ay pinanganak sa Manila, lumaki ako sa Negros Occidental, sa Bacolod City. Noong 1977, lumipat na ako dito sa Makati at dito na ako nagtapos ng pag-aaral ko sa De La Salle University. Ang lolo at lola ko ay dito na nakatira noong 1960 pa. So matagal na rin po ako sa Makati. At bago ko ipagpatuloy ang kwento, meron bang mga Ilonggo dito sa Pio del Pilar? Pakitaas ng kamay. Jutay lang sa inyo. Kumain ka, please, inyo di mga storyanay na lang tayo mag-house to house po para ikabudlay kung mag-storyanay tayo, hindi sa rin sindli sa ako. Matinagalog mga kayo. Okay. Nung nasa De La Salle University ako ay naging player ng taekwondo team. Naging team captain ako ng LaSalle team at naging membro ako ng Philippine team at naging team captain din po ako ng Philippine team. Ako ay 8-time national lightweight champion ng Philippines at retired undefeated. Naswerte din po ako na nung lumaban ako sa iba't ibang bansa ay nanalo naman ako. Tulong ng Diyos, ng coach ko at ng trainer ko. Naging number 3 sa buong mundo ako, number 2 sa Asia, and 2-time Southeast Asian champion ako at isa sa 2 Pilipino na naglaro sa Olympics sa larangan ng taekwondo nung time na naging official sport ang taekwondo. Pakamatay po ako sa bayan ko, sa pawis, dugo, luha, para lang magbigay ng karangalan sa bayan ko. Ngayon, siguro magpapakamatay na ako at magbibigay ng karangalan dito sa Makati City para sa inyo dito, sa mga anak niyo at sa mga anak niyo. Nung nag-retire po ako ay naging nalagay sa Sports Hall of Philippine Taekwondo. Ibig sabihin, Ambassador for Goodwill and Sports para ma-promote at ma-develop ang sport dito sa mga kabataan natin sa buong Pilipinas. So, more or less, yun ang background ko. Pero kikwento ko na lang yung mga plataforma at programa namin sa susunod dahil may time limit po kami magsalita. Pero bago ako matapos, meron akong itatanong dito sa Pio del Pilar na medyo baka makatulong kayo sa akin dahil naghahanap po ako ng kadate dito sa Valentine's Day. Sino bang available dito? Pwede itaas yung kamay. Lalaki ka eh! Kadate ang gusto ko. Hindi ka sparring partner. Sino bang pwedeng kadate dito? Babae. Babae. Sino? Si Lola? Lali ka. Mami na lang. Mami. Sino? Sige, si Mami. Hindi. Sino pwede? Halika. Halika dito.